nice to be back. So yung kakauwi lang namin no, gabi. So pagod. So good pagpagod. So pagka-uwi, ayan, nakita niyo lettuce. Ayan, bumabanat pa si Brother Will. So bumubuo pa ng ano, nagka-ayos pa siya ng mga piso wifi. So yun no, humingi muna ako ng pasensya sa mga hindi ko po napuntahan ngayon sa maghapon. Actually, may nakaschedule talaga the day. Like, labak kay Nanay Jo. So, pasensya na po, hindi ako nakadaan. And then, sa Bronzeville, so may client din doon. And even Dasmariñas, no, hindi ko rin po napuntahan. And even Kawit, Salinas, so hindi ko rin napuntahan. And Amaya, no, mayroon din po doon nagpapagawa. So even paradahan. So yun. So medyo problema din kami kasi syempre delay. Ibig sabihin masyado na kaming late, masyado nang hindi agad namin napupuntahan yung kliyente. No, so may nangyari kasing kakaiba. So unusual this day, no. So mamaya bago ko ikwento, no. So humingi muna ako ng dispensa sa mga hindi ko nadaanan o napuntahan dahil meron kaming kliyente na kailangan namin emergency na kailangan puntahan talaga. Emergency talaga na kailangan puntahan. Actually, medyo maselan. No? Pero in the end, naging okay naman. So, sana matapos ko po lahat. May gentle pa pala, hindi ko pa so kailangan matapos ko din. So napakarami ninyo. So kaya hindi pala ako nakakapag-vlog o masyado na nagbibideo. Restricted yung account ko sa Facebook. So kahit naman mag-upload ako, hindi rin naman siya masyado kasi kung napapansin nyo dati nag-upload ako nung Pixpol, yung tawag dito earning website. Hindi naman siya apps earning website. Ay may link. So parang naging spam. So parang threat kay Facebook. So, ang ginawa niya is ni-restrict niya na yung account ko. Yun. So, not recommendable na nga yung aking account sa ganung violation na. Napakasimple lang, nag-share lang naman ako. Actually, yung Pixpol ay wala naman siyang hinihinging pera. Hindi naman din siya scam kung ano. Pero, syempre, wala. Ni Meta, wala tayong magagawa doon. Kung gusto niyang i-restrict, wala naman tayong magagawa doon, no? So, yun, medyo malungkot. Kaya, hindi rin ako masyadong nag-upload ng video. Kasi, although yung iba karamihan doon ko din-upload sa Facebook, sa YouTube. Pero sa Facebook, hindi na ako masyadong nag-upload. Or else, doon ko na-upload sa Facebook page, yung PC Magawa Mo FB page. So, yun na lang siguro para kung i-promote, no? So, yun. So, kung ibahagi ko lang yung nangyari naman doon sa kliyente kong masela, kaya hindi ko napuntahan yung iba-iba. Number 1, meron kaming bed doon na dineliver. Actually, working siya. Gumagana, dineliver namin. Alam niyo naman naging kliyente ko na successful delivery. Okay, working, malakas, natuwa yung kliyente, maganda nga naman yung feedback. It so happened, kinabukasan, wala nang internet. Nagko-complain, wala nang internet. In short, parang sinasabi, sira daw yung piso wifi. So, sira yung internet. So, yung bendo. Pero sa main na router, meron. So, pinuntahan ng kasama ko, inayos naman. So, nagawa naman, gumana. And then, pagkagawa daw niya, hindi namin alam. Sabi daw, a few hours o one day. Sira na naman. So, pinababalik na naman. Siguro nakailang balik din yung kasama ko tsaka ako. Minsan na. Kasi tuwing pumupunta, siya lang yung nakakapunta doon. Tapos siya lang din yung by that time kasi sulod-sulod yung activity sa school ng anak ko. Yung umatid ako ng yakap sa PhilHealth, umatid din ako ng kuha ng card, and then may activity yung anak ko sa Indang Kapsu. So yun, so kailangan ako yung sumama. So talagang gipit yung oras ko, kaya na-move yung mga trabaho namin. So syempre hindi naman pwede pabayaan yung schedule na anak ko. Hindi naman pwede magmotor yung asawa ko ng malayo, gawa ng may bata din kasing kasama, may baby pa ako. So yun. So walang ibang makaka-attend doon kung hindi ako. So yun. So yung naglolo ko yung bendo, balik tayo doon. Naglolo ko yung bendo. So nakakatawa dito, no. So distinguish na namin, no. Alam na namin kung ano yung sira ng piso wifi. Actually hindi piso wifi yung issue. First time sa history namin na may sira yung modem, no. Na nasira yung LAN port. Hindi nagbabato yung LAN port. No, although enable yun, naka-enable.
sa system nila, pinakita din naman sa amin. Pero pag sinalpakan mo siya ng laptop, direct to antenna, direct to bendo, lahat yun, LAN 1, 2, 3, 4, ay hindi lumalabas ang portal. Hindi lang nagkaka-internet, no wired connection. Even direct sa laptop, no? Even kasama na rin po namin yung manager. Hindi ko na may mention yung pangalan ng telco na yun, ng internet provider. So, hindi nagkaka-internet. So, ang pinalalabas nila doon, sira yung piso wifi namin. Paano masisira yung piso wifi? Nalabas yung portal, no internet. Diba? Sabi ko nga doon sa may-ari, i-test natin sa iba kasi tested namin yung unit namin bago namin yan dalhin sa iba. Okay. So, anong nangyari? Ayaw niya i-test. Kasi ba't daw i-test sa iba? Sa iba ba daw gagamitin? Hindi. Ang sa akin kasi doon is to prove na yung unit namin is working kasi bird test namin yan. Diba? May mga nagpapasalamat din pala ako kay Decatoria family ng sa Hyacinth and dun sa kliyente ko na taga Malainen Park na may unit sa Christoph Heights. I don't remember the exact name. Pero maraming salamat po. Nag-offer sila na nakiusap kasi ako sa kanila kagabi na kung pwede ako makitest ng unit if ever na gusto ni client na pakita ko sa kanila. Actually, nagpapasalamat po ako sa kanilang suporta. Pero hindi na po ako nakapunta. Maraming salamat po, Decatoria family. So, maraming salamat po sa support. So, unwavering support talaga. Maraming salamat talaga. So, yun. So, natutuwa ako. Hindi na lang ako duman. Pero, Madam Decatoria, yung kliyente ko, kapitbahay mo lang. Kaya ayoko lang magpakita kasi siya pinahihiya po ako. Dahil yung kliyente ko, medyo iba din po yung takbo ng isip. Okay. So yun, it so happen, ganun po talaga, no? So, hindi gumagana yung LAN port. Pinalitan na nila ng modem. Still, ganun pa rin. Parang, I think, 4. Nakapag-test na kami ng 4. And then, nagdala pa ulit ng 3. Still, the same scenario. So, nagagalit sa amin kasi daw, hindi daw gumagana yung bendo. Sabi ko, ma'am, nagpo-portal. Masasabi natin na sira po yung isang piso wifi kung, number 1, wala pong pangalan ng SSID o pangalan ng bendo. Pag nag-connect ka, hindi na yung magko-connect kasi wala yung pangalan. Number 2, wala din portal. No? Ang nangyayari sa amin, pagka nag-connect ka, may portal. May portal siya. Nalabas yung portal. Nakakapag-insert coin. Ba't nakalagay na doon no internet? Despite na umiilaw doon sa modem, yung kung saan nakasaksak yung LAN 1, LAN 2, LAN 3, nailaw din. Nailaw siya. Pero wala siyang ibabatong internet. So even pag nagsaksak ka ng LAN cable and then saksak mo sa laptop mo, wala siyang binabato. Isaksak mo sa TV, wala siyang ibabato. Isaksak mo ng rekta, wala din ibabato. Even pumunta pa doon yung pinakamay-ari ng telco na yun, ng provider. May dala din siyang laptop. Hindi rin po gumana. Sa inis nga nila, binaklas nila yung buong pinull out nila yung modem. Bago sasabihin nila, okay daw, wala naman daw problema. Walang problema, ito wireless. Wired. Paano? Pero sabi ko naman doon sa kliyente, may mga paraan naman yan na para i-resolve. Number 1 is to provide an extender. So sa extender, i-wireless repeater ko doon sa unit. And then yung wireless repeater like Xiaomi, may saksakan ng LAN cable yun. Pwede yun. Kasi ang madedetect lang yung Xiaomi, yung bendo hindi na. Diba? So ibig sabihin, naka-wireless naman siya. Kaso si client, hindi na siya para daw gumastos ng ganoon. Diba? So yun, medyo iba, no? Pero siyempre, ang alam ko naman, gusto ng client lang is magpa-refund. So walang problema. Willing naman po kaming i-refund. Pero ang ayoko lang na idadahilan sa amin na sira yung unit namin and then yung internet provider siya yung magaling. Hindi po pwede. Kaya nga actually umabot pa kami sa barangay. Kasi sabi ko, nagpunta kami doon na magi 11 AM, 11:40 to be exact. Hanggang 4 PM, wala kaming kain. No, naghintay kami doon kasi sabi ng internet provider, babalik daw, papalitan, aayusin. Wala namang ginawa. Still yung ipinalit, wasak pa rin. Wala pong gumagana ng LAN port. Pinapakita namin sa kanila na wala po. Sabi naman ng may-ari ng bendo na bumili sa aming client. Sabi niya, kuya, baka pwede palitan na lang ng unit. Even palitan mo yan ng unit. Kung hindi nga po nagana yung saksakan sa likod, wala po yan. Hindi po yung gagana kasi para sabi ko nga sa kanila walang iniwan sa electric fan, nasira yung saksakan ng power. Kahit anong saksak mo dyan, kung hindi yan magpapower at walang power yung outlet na yun, hindi yan magpapower electric fan. Kaya kasi hinahamon ko yung client, ma'am, i-test natin sa ibang provider. No, check natin. O kahit sa hindi provider, kahit same provider, basta ibang lugar. Okay, gagana yan. Okay, ayaw niya. Kasi ang katwiran, ba't daw itetest doon sa area na yun?
hindi naman dodong gagamitin. But sa akin kasi is to prove na yung unit namin is working. Okay, ngayon, tinest namin yung unit namin dito sa bahay, working. So, yun. So, akin naman, ayoko na makipagtalo kasi hindi naman po kasi lahat ng tao knowledgeable. O ibig sabihin, pares ng level ng pag-iisip. So, sa akin, parang ini-insist kasi na defective yung unit, no? Pero hindi kami nagbebenta ng defective unit. Alam yan ng mga naging client ko. At saka, marami na rin ako naging client sa lugar na iyon. Na hindi naman nagkakaproblema ng gano'n. Sa kanya talaga, ano lang, 5 days lang, and then refund na namin. Wala nang intro sa akin. Kung ayaw ng kliyente, kung marami nang inaalibay, so be it. So, yun. So, dahil nga, pinagod na rin kami sa maghapon, ginutom din na rin kami sa maghapon. So, sabi ko, sulitin na natin to. Sabi ko, kesa naman pinagod lang din niya tayo. Sabi ko, sige, magpabarangay na lang din tayo. Yung nagbaranggayan kami doon sa barangay na yun. Hindi ko lang babanggitin yung lugar. Ngayon, pagdating doon sa barangay, yun, pinag-aayos kami. Hanggat maaari pinahahaba ko yung usapan kasi ayoko kasi ako yung lugi dito. Bakit? Unang-una nag-effort na ako. Nakailang araw na kami pabalik-balik, di ba? Kahit nasabi natin libre delivery, yung effort namin na pagpapagod, hindi rin naman po biro yun, di ba? May mga ibang kliyente kami kagaya ngayon. Yung pinunta namin doon, wala po. Walang nangyari sa amin. Although, mabait yung client, nagbibigay naman siya. Meron siyang ibinibigay na amount kanina bago kami umalis kasi nag-ask talaga ako ng parang compensation o like parang pakonsuelo na lang. Pero hindi ko na rin hindi tinanggap ni Brother Well. Hindi ko rin tinanggap kasi sabi na Brother wag na. Kasi parang tulong na din namin. Kasi siyempre, hindi rin naman kagustuhan ni client. Si client kasi is talaga zero knowledge sa piso wifi. So iniintindi ko yung ganong factor and then kung ano yung sabihin sa kanya, naniniwala na lang siya ng ganoon. Kami, sabi ko ma'am, sinasampal ka na nga ng katotohanan Baklas yung modem nung internet provider. Yung bendo namin still nandito. Sino po may sira? Nakapito o 8 modem na tinesting. Diba? Hindi gumana. Sino may sira? Yung bendo? Malabo. Kasi kung bendo yan, dapat nagpalit na ako ng bendo. Diba? Kaya sabi ko sa kanya, kung ba't ako magpapalit, gusto kasi palitan ng bago. Kahit naman magpalit ako dyan, kahit palitan ko ng gawa sa ginto, gawa sa diamond. Kung ang saksaka mo hindi gumagana, hindi yan magpapower. Tama po ba? Diba? So yun, medyo nakakatuwa lang. Hindi ini-insist niya na okay daw. Paano magiging okay? Hindi nga nagana yung saksakan. Kahit nga sa laptop ng manager ng telco, and then laptop namin, hindi po nagana. Sasaksak sa puwet. No. So yun lang naman. So pero syempre sa amin, in our understanding, in layman's term, hanggat maaari ay inaano namin si client na ito po yung katotohanan. Ayoko lang nasasabihin sa amin na sira yung aming produkto, depektibo yung aming produkto, no? Ang sa amin nga, hindi nga sa amin piso wifi ginagawa namin. Inaayos namin yung aming piso wifi, 'di ba? So, kahit hindi galing sa amin, alam niya ng mga nagiging kliyente ko, 'di ba? At no fix, no pay. Yung pa kayong galing sa amin. So yun, medyo masama lang yung nangyari somehow. Pero at the end, nagkapatawaran din naman kami. Kasi ang sa akin lang naman, ang inihingi ko lang naman is magpakumbaba. And then admission, no? Na sa amin, hindi sa amin yung fault. No? Kasi kung sa amin yung fault, walang problema. Tatanggapin ko. Wala namang, hindi ka naman kabawasan sa pagkatao ko na tumanggap ng pagkakamali. Pero ako hindi ko tatanggapin na ako may error sa hindi naging successful na business ng kliyente ko. No, hindi ko tatanggapin yung bakit. Sasabi ka, kasi sinasabi may pagkukulang yung telco, hindi may pagkukulang ako. Wala akong pagkukulang. Kasi unang-una sa pagkukulang, pag sinabi yung pagkukulang, hindi ko pinuntahan yung bendo, hindi ko inassist yung bendo, hindi ko ginawa yung bendo. No, hindi namin inayos yung problema. Hangga't maaari kaya kong aayusin ko. Pero yung kliyente, sarado na yung isip, ayaw niya na magbendo. So later on, dumating yung husband ng may-ari, yung client. Yun yung mabait na kausap namin. Ay okay naman. So tinanong niya kung papalitan ba, kailangan ba daw na palitan ng network. Hindi ako makapag-recommend. Unang-una, hindi po ako taga doon sa lugar. Ayoko po mag-mention ng ganito dapat ang internet mo, ganito. Tinatanong nga ako kung ano daw yung magandang internet sa area nila. Sabi ko, ma'am, hindi kasi ako taga dito. Hindi ako makapag-recommend. Kasi hindi ko rin po alam ano yung maganda at hindi. Do baka sabihin kasi nagpapasok ako, nagpo-promote ako ng telco. Hindi naman ako taga doon. 'Di ba?
sabi ko sa kanila, ang magandang telco ay yung kakaunti sa inyong lugar. Okay, whether ko ano man ang pangalan niyan, no. So kasi bakit wala kang kaagaw sa knockbox, sabi ko. Pwede kang research kasi baka mamaya marami na sa inyong ganitong telco. For example, maraming si ganito na telco is marami sa inyong lugar. Huwag ka doon mag-apply kasi mag-aagawan lang kayo kasi siksikan na kayo sa knockbox, nag-aagawan yan. So doon kayo mag-a-apply sa pinakakaunti. At saka syempre piliin nyo din po yung telco na may support. Ibig sabihin pag nasira. Yan, shout out sa tama pa ka dyan, mga taga Beltec yan. Pero ibang lugar naman yun. Nasa Beltec yan. Kayo, so Boss Louie na nasa tawag dito Boracay. Boss Yami, kailangan ko tulong mo sa pagpa-fiber. So yan, sa sample kasi si Beltec. Si Beltec ay sa ibang lugar naman siya, no? Pero saludo ako doon. At although maraming complaint din sa kanila, pero ang kagandahan sa kanila, nire-resolve naman. So saludo ako diyan sa mga taga Beltec. No, maliit, small player pero pero saludo din naman ako sa iba. Lalo sa mga nagsusupport din sa kapwa client nila, no. Maraming salamat po sa inyo. So yun. Sa ang ending, dumating yung asawa and then ang sabi sa amin kung magpapalit ba daw ng internet. Sabi ko hindi ako nagre-recommend. And then sabi niya ba paputol ko na lang, ayoko na magnegosyo. Nasa sa inyo po kasi hindi kami yung magnenegosyo kayo. Nasa yan. Kung ipagpapatuloy yung nagnegosyo nyo, nasa sa inyo din yan. Kung ipapaputol yun, nasa sa inyo na rin yan. Wala labas kami dyan kasi hindi naman kami yung kliyente. Kami taga-benta lang. Nautusan nyo lang kaming busamin kayong bumili. Ang sa akin lang, ayoko lang maghihiwalay na masama yung loob namin. So yung kahit sa barangay, sinabi ko din yun doon sa kliyente, lalo doon sa kliyenteng babae, na with due respect doon sa asawa kasi kahit na ganun, yun nangyari, yung respeto sa amin, yung pakikisama sa tao, hindi nawala. So dun, saludo ko dyan, boss. So yun, hindi ko alam yung first name ng kliyente. So apelido lang, pero hindi ko na rin i-mention. Pero nakakatuwa kasi on that nagdumating asawa, nag-iba yung ihip ng hangin. Kasi nung doon sa babae, halos nagtataasan kami ng boses. Pagdating doon sa lalaki, nagbago yung ihip hangin. Hanggat maaari, nire-resolve. So na doon ako natuwa. Hanggang sa ang ending, gusto pa rin nila mag-piso wifi. Ang ending, nagpapalapag na sa nung nalaman nila na naglalapag din si Brother Will, nagpapalapag na rin ng piso wifi. Ang ending ay tulungan ko din sila magkaroon ng negosyo. So pumayag sila sa kondisyon ng aming paglalapag o profit sharing system. Pero syempre, hanggat siyempre naman, nagbarangay pa kami bago umuwi kami, magpe-friendship din ulit kami. So bate muna bago away, away, and then ending, tropa na naman kami. Ano ba yun? So yun, natutuwa ako kasi as Filipino, so yung pag lumipas na yung init ng ulo, kumalma na, yun, nag-iba na yung ihip ng hangin. So naging friendship na naman kami. So inaantay din nila ako. Sabi ko, sige, we'll try na mag-vacant din ako ng araw. So lalo kung sabi ko baka Saturday na. So yun, so baka malapagan ko din siya ng piso wifi. So sabi ko, at saka matest din daw nila kung talagang sa ibang unit hindi din daw gagana. Sabi ko walang problema kahit hindi yan gumana. Sabi ko since nalapag yan, so ako na yung mag-make way na gagawa ng paraan para mapagana. Pwede naman ako mag-provide ng sariling extender para gumana ito. So yun, so sana magawa ko within this week kasi ang dami ko na. Muli, humihingi pa ako ng sorry sa mga nasagasaan na schedule. Alam ko sobrang dami ko ng atraso. Nangako pa ako ng ganitong araw, ganitong oras. Hindi rin naman po ako nakapunta. Sa mga nakakakita ng video nito, no? So maraming salamat po. Pangunawa lang po. Sana po matapos ko na po kayong lahat. Kaya nga po hindi na ako din masyadong nag-upload kasi masyadong kakaunti natatapos ko, mas dumadami nagiging kliyente, no? So baka mamaya kasi mangyari, ginawa ko si ganito pero hindi ko pinuntahan si ganoon. Pinuntahan ko si ganito pero hindi ko ang pinupuntahan ko, majority priority ko is siyempre piso wifi na galing sa akin. Siyempre since nagaling sa akin ay right away ginagawa ko yan. Pangalawa is yung talagang matindi yung talagang urgent talaga yung mga ganoon. And then, syempre kung naka-schedule din naman at may sapat pa kaming panahon, ay gagawin din namin yan. At saka sa Bukana Sasahan, yun, sa kliyente namin dyan, ay gagawin ko po yan. Dumating na yung board kasi pinawarranty yung board. In good faith, pinalitan, pero sa same board pa rin po yata yun. Baka ni-repair lang ng supplier. So, matatapos na po natin yan. Sana po magawa po namin lahat. So, yun. So, humihingi po ako, napakalaking adjustment po na gagawin natin sa oras. Kung hanggat kaya namin, alam ko po,
itong Vermans, grabe. Sunod-sunod din yung aming gawa. So grabe na ito talaga, hindi na rin normal yung volume ng gawa. Actually hindi na nga ako tumatanggap ng gawa yung yung nagpo-post, 'di ba? Nag-ano. Nire-recommend kasi kami. Ang nangyayari sa amin kaya dumadaming client namin, hindi na nga ako nagpo-post. Di partida pa yan, di pa ako nagpo-post. Hindi na ako nag-upload masyado. Pero yung kliyente sumusobra po yung dami. So ang nangyayari by word of mouth para ng networking na nagpagawa. Nasubukan ko to sa ganito, dito kayo magpagawa. Wanted kami nang hindi namin alam. Ayun. So yan, sa mga naging kliyente ko naman napuntahan, kilala nyo naman yung sarili nyo. Alam nyo naman na kung paano namin trabahuhin yan, no? So sa mga naging kliyente ko like Tansa, Gentry, Imus, Bacoor, Amadeo, 13, 'di ba? Dasma, Carmona, GMA, at so and so forth, Tagaytay. So hindi ko na babansyon, sobrang dami po ninyo. So maraming salamat po sa pangunawa, no. So sana po matapos ko po lahat. Hindi ko na rin po masyado mabasa yung sobrang dami yung message. Yung Facebook ko po, napakaraming message. No, grabe yung message sa akin, para na grabe talaga, hindi binabaha. Naglalag na po yung Facebook ko. Selected na lang nababasa ko. At saka kaya hindi rin po ako nasagot ng mga tawag or even miss call ng mga sa FB. Kasi bakit usual po kasi kung sino po yung naka-schedule sa akin, sila lang po yung pinupuntahan ko at sila lang po yung entertain ko. So kung may mga tawag-tawag, hanggat maaari hindi ko po yan masasagot. Kasi syempre, masisira lang po yung concentration ko. Kung pwede naman po mag-message, kung mabasa ko later on. Kasi syempre, priority ko naman yung mga nakapagpa-schedule, naka-schedule, and then dapat ko mapuntahan. Kasi kung entertain ko, minsan kasi ang ginagawa lang po ang call center. Makikipagchikahan sa akin, magpapaturo paano i-troubleshoot. Nasa kliyente din ako, naggagawa din ako. 'Di ba? Siyempre, although nandun ako, kawang gawa, libre yun, walang bayad. Pero, Diyos ko naman, ang nangyayari kasi, online consultation and repair, and then siyempre, may kliyente na po akong kaharap. 'Di ba? Binabayaran po ako. Siyempre, bayad na po ako dun 'Di ba? Sila po yung naka-schedule and then bibirahan po ako ng on the spot. Hindi ko naman sinasabing hindi ako pwede makipag on the spot. Pero during my free time lang po. During my free time yung libre ako. Pwede naman po ako mag-assist. Nag-a-assist naman po ako, libre lang din naman yun. Hindi ako naniningil pag online. But ang inaano ko lang is mahirap po kasi na unahin ko yung tawag-tawag and then pababayaan ko yung naka-schedule. So yun. So nangyayari kasi. Maliban na lang kung life and death situation, yung mga tipong ganoon. Medyo ewan. No. So, yun. So muli, maraming salamat po. Yan. Yung mga letters ko sa likod. At syempre, ayan na naman, piso wifi. Ayan. So yung piso wifi na yan is bound to papunta yan bukas sa Salinas, Bacoor. Ayan. Mga taga Bacoor, yan dyan. Mga taga Bay, shoutout sa inyo. So okay, maraming salamat po. So gabing-gabi na, pasensya na, inubos ko na yung Shoutout nga pala kay Tito Pihots po ng si Dato ng Barangay San Simon, ng Dasmariñas, Cavite, and then kay Fernando Escariaga ng Bronzeville, maraming salamat din po. Tsaka po kay Felipe Madriaga ng Calamba, Laguna, maraming salamat po. Poblacion 2, maraming salamat po sa inyong lahat. And then sino pa ba? Mga tropa, bahala na kayo. So hindi ko na i-mention sa mga nagpagawa po sa akin, alam nyo na kung saan ako nanggaling. So swerte po nila yun, nagawa. Pero sana magawa ko po lahat. Hindi ko na i-mention, sobrang dami. Yung ibang po kasi, may mga client ako na kilala po ako sa mukha, pero hindi ko na tumatanda. May nagpagawa pa nga sa akin, wrong address pa, pinapunta ako, mali yung address. Dati ko na daw siya nagawan, binigyan naman ako, mali address. So sayang, nag-schedule and then hindi ko na siya nabalikan. Okay, so maraming salamat po. PC mo gawa mo, don't forget to subscribe. Maraming salamat po ulit.